So while waiting for the audio, siguro you can have dinner hosted by Congressman Dan Fernandez. Yeah, go ahead. Just eat well. So pakiayos nyo na yan at so that we can proceed. Now, I'd like to ask Senator De Lima if that is the last of your presentation for today. So is it all right that we move on to the next presenter first? And then we just go back to your video later. Mr. Chair. Okay, thank you. Now, Mr. hearing Chair. is resumed. Mr. Chair, we could be able to ask Father Flabiel Villanueva to have this presentation. You also have a presentation, Father? Yes po, Your Honor. How short it is? I have a PowerPoint that also reveals the link between Davao and the killings of when he was a president. It's there. I could make it short, but ang gusto ko po sana, Mr. Chair, na bigyan din ng pansin, ang dahilan kung bakit tayo nandito ay yung mga nanay na lumabas sa lungga para magpatotoo. I think they're the reason why we're here, and kung pwede natin bigyan din sila ng ample time na magpahayag kung ano yung nangyari, paano pinatay, at I'll summarize it up. Oh, sige po. Salamat po, Mr. Chair. Pwede po bang makiusap na maiksi lang po so that ano tayo, kasi po marami yung naka-line up for presentation. I'm not aware that there's a presentation from your end, Father, but now that you've already told us, we will allow that. Ano po unahin natin? Yung inyong presentation o yung mga pamilya ng victims? Yung mga nanay po muna siguro, if it's okay. Kayo po. You can, well, as suggested by Congressman Fernandez, unahin na lang po natin yung inyong presentation and then bigyan po natin ng pagkakataon yung mga pamilya ng biktima. Salamat po. Sige, Father, you may proceed. Yeah. I'm with Miss Teresita Castillo, my Managing Director, if the slides are ready. So, Miss Teresita Castillo, ready na po ba yung slides? Ang ipepresent ko po ay similar, minodify ko lang ng konti, nung present ko po sa Senado nung isang linggo. Father, we would appreciate kung medyo iiksian po natin. I'll try my best po. Thank Ito you. po, ang background lang po ay since 2016, I felt compelled to take care of families, victims of EJK. Prior to this, ako po ay nangangalaga lang ng mga homeless, nagbibigay ng kain, aral, ligo, showers actually, sa mga homeless. And realizing that one of the things na nangyari sa mga nanay ay pinatay ang breadwinner. So they will eventually end up in the streets kapag wala pong nangalinga sa kanila. This compelled me to take care of the victims. And moving on, as Senator De Lima was saying, yung DDS killings, I'll just cite two of them. Next slide, please. Ito po ay sinabi ni dating Mayor Duterte. They are saying that I'm part of that squad. Ito ay totoo at pinatutuo niya dun sa Senado ng isang linggo. Huwag na natin basahin pa yan at alam na natin yan. Inaamin niya ang pagpatay. Ito ay ginawa niyang katatawanan under oath dong isang linggo. Next slide, please. If you are doing an illegal activity in my city, if you are a criminal or part of a syndicate that preys on the innocent people of the city, you are a legitimate target of assassination. Again, quoting Digong. Let's see. Art po, I just would like to quote him once. Duterte is the lord of all drug lords in the southern Philippines. He is the most dangerous person in the southern hemisphere. Bukod sa pangangalaga ng mga biktima, ay
meron ding pagkakataon na nangalaga tayo ng mga truth tellers. And one of those who fell under my care back then was Edgar Matobato. And this is what he told me in one occasion. It was Mayor Rodrigo Duterte himself who recruited us. He was present when we were organized during the meeting in Old Seng Hotel. He called us as a Lambada Boys. Our work was to kill and only to kill. At the start of the Lambada Boys, actual killings served as our training to kill people who were defenseless and who were caught unaware. I'll just move forward to the slides that pertain to the killings of today, particularly, please, next slide. Ito po DDS template na nireplicate sa NCR. And the next slide would reveal that there are at least sa aking pagpunta sa mga eksena kung saan pinatay, ito po ang nakikita natin. Una ay 3 sachet ng shabu ang hinuhulog at pinaplanta. Pangalawa ay merong 38 caliber na makikita. Minsan may serial number, minsan wala. At on some occasions, the same gun in the same scene. Meron din mga litrato, and this is where I would also, if you would want to know further and see more graphics, the night crawlers, photojournalists who came out every evening to take a photo of the killings, sila po magpapatuto further na tinotorture bago pa sabugin ang bungo. The fourth element, the fourth element, huwag natin kalimutan, lahat po sila madudumi ang paa. Ibig sabihin, nasa laylayan po ang kanilang mga pinapatay at binibiktima. The next slide would reveal example of Jonas. Jesus, Jonas po ang kanyang pangalan. Nakalantad siya. The next slide would be more revealing. The next slide, please. Ito po yung eksena. May barel at yung daliri. Kapag close up natin, makikita natin sa next slide, yung daliri ay may handcuff marks, plus ang daliri ay gutay-gutay. Pero may kadabing barel. Hindi po ito nag-iisang eksena. Madami pong ganitong klaseng eksena. Madaming larawan na magpapatunay na mga tao ay bago pinatay, tinorture muna. During the first day of his presidency, 39 po ang tinumba just to make true his promise. Papatay ako. Next 100 days, or the next slide please. First 100 days, 3,600 killed. Following this would be just some figures. 39 killed during the first day as mentioned. Merong one-time, big-time na tinatawag na lumalabas na 33 is the average number of people killed daily during the first 2 years of Duterte's war on drugs. Meron pong 122 minors killed. In the list that I will show you, we have at least 10 in our list. 58 were killed in 3 days in what I mentioned, the one-time, big-time nila. Meron silang tinatawag na freezer, doon tinitipon ang mga tao bago i-summary execute. Kasi hindi naman ako maniniwala na merong isang stasyon ng police na makakapatay o gagawa ng 58 na operations. Let's move on to the next. This is one of the shots of Rafi Lerma, one of those who belong gallantly to the night crawlers. You might want to be enlightened by their photos. The Quadcom would learn so much from them. When you desecrate life and commit murder as you please, you desecrate
and you even indeed desecrate the very author of life. Bastusin mo ang buhay, binastos mo yung naghandog ng buhay. I guarantee you, judgment will come in this or in the next. But in your case, judgment will come soon. Hopefully, and I believe through this Quadcom. Next slide would be one of the minors na pinuntahan ko po, si Micah. Dito ko po kinote si Senator Bato na nagsabi ng shit happens. Si Aldrin po, 13 anyos, ang kanyang huling salita habang akay-akay ng ama ay, bakit ako binaril ni Omar? Si Omar po ay isang pulis na nakikipagbiruan kala Aldrin. Umuwi si Omar, nagpalit ng civilian, saka inasinta ang bata. Dead on the spot. Back in 2019, I have 200 members, or at least people that I care for. During that time, tinanong ko sa kanila, para magkaalaman din, ilan ang mayroong karanasan sa droga? Ang nagtaas po sa kanila, 220. Ibig sabihin, mayroong 120 na may kinalaman, may drug history. Pero ang iba po, mayroon pong 80 na walang kinalaman, inosente, pero pinatayan o pinatay pa rin ang mahal sa buhay. Another magic number, and this is on oath, makikita po sa affidavit nila na nilika, is 0, and this 0 means no one was doing drugs nung pinatay ang kanilang mahal sa buhay, either sa loob ng bahay, kumakain, natutulog, o namamahinga. Wala po nagdodroga. 0 na susunod ay 0 po ang nanlaban. Ito po yung secret jail na sinasabi ko. Ito po ay pinuntahan pero hindi na nag-prosper yung case. Pero it existed and we have people to make true of this. Next slide. These are the principles if you wish to connect the DDS and what took place when he was the president. Senator Bato and the rest. I think I wouldn't want to quote the gallant person beside me. The PNP chief and all the other PNP chiefs from 2016 to 2022, alam nila kung ano ang naganap. If you want to trace the killings and numbers, you ask the station commanders. The Senate House and the representatives back then, sabi nga po kanina, may panahon na tayo'y natakot. Pero ngayon na ang panahon ng katotohanan. And we are here to do that today. Before I show this, there's this, gusto ko lang ipakita yung kung saan huli na nagsinungaling si Senator Bongo about yung patayan. Can we just have that? And if possible, thank you. Ito po ay lumabas kamakailan. No audio. I see. No audio. Hindi po yata compatible, but the video is, I will leave the copy of my slide. Before the mothers speak, allow me, Mr. Chair, to just give you a preview of what 300. Wala naman siyang sinabi na... Ayan na. Please. Is the video playing? Wala naman siyang sinabi na... May sinabi ba siya na patayin mo ito? Shoot them dead. Wala pong ganong... Abogado po si dating Pangulong Duterte. Dati po siyang prosecutor. Hindi siya nagbibigay po ng instruction na illegal. May order for you, sir.
suit of Pilgrim. Wala akong pakialam dyan sa human rights violation. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. So wala siyang inutusan na patayin mo ito. Wala po siyang inutusan ganon. Sa pagkarinig ko, wala po. Alam niya po anong legal. Ang intelligence pan, binili ko, pinapatay ko lahat. Kaya ganun ang gagaw. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Gusto lang natin yung totoo. Gusto kong malaman yung totoo lamang po. The truth. Katotohanan lang. I will not hesitate my soldiers to shoot you. 2016, pinangako niya, sabi niya, susugpuin ko ang illegal na droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala siyang sinabi ganun. Shoot them dead. Katotohanan lamang po at hayaan na po natin ang taong bayan ang humusga. Mr. Chair, part po ng katotohanan na gusto ko pong ibahagi, Program Paghilom continues to care for the widows as we speak. This is a list of all dead people na mga tatay, mga kapatid, mga breadwinners, nagpapaaral, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. This is the list. 10 of them are minors. Most o 98% of them are breadwinners. Ito po ay 312. Madami pa ho, o 322, I'm sorry. Rise Up for Life has hundreds perhaps. I would like to suggest, invite now Cardinal Ambo. He has more than 1,000 under his care. Father Bong from the Vincentians, Bong Sarabia, the Diocese of Novaliches. Meron pong 5 o 6 na aktibong grupo na kumikilos para sa pagkalinga ng mga tinokhang simula 2016. Death threat po ang inabot, sedition case at patuloy na panghusga. Pero hindi po kami pwedeng tumalikod sa sinumpaan na ang buhay ay sagrado. Inaalay namin po ang katotohanan ito sa inyong magiting na pag-iimbestiga. Maraming salamat po at nais ko pong bigyan ng pagkakataon sana sa munting sandali ang mga nanay. Okay, thank you, Father Flavi. Sino po yung nanay nandrito? Pwede po nga maimbitahan po kayo dito sa... Nay, pwede po kayo magpakilala, Nay, at kung ano yung... Ako po si Arsenia Chico. Nanay ng 2, pinatay po nila. 2016 po. December 29. Habang yung anak ko po nagpunta sa kanyang ate, kasama po yung anak niya at saka yung asawa niya para po manghiram ng pera. Pagdating po ng mga alas 7 ng gabi, pag-uwi po nila, napadaan po sila dun sa bahay ng kumpare niya, niyaya po siya. Pinauwi niya po yung kanyang asawa, pinauna niya na po yung kanyang asawa, tsaka po yung kanyang anak na bunso. Hindi pa po nakakalayo yung mag-ina, nagkagulo na po, kasi po yung bahay po ng kumpare niya, pinasok po ng mga nakamotor na lalaki. Tapos po, narinig na lang po nila, nagkakaroon na lang po ng putukan. Yun nga po, isa yung anak ko sa napatay. January 11 po, nung ilibing siya, kinabukasan po, January 12, yung isa ko naman pong anak, na wala naman pong kamalay-malay, na pumunta lang po sa Bienan, nadamay din po.
wala naman po siyang ginagawang masama. Kaya po, napakasakit para sa aming mga magulang. Ang nangyari, dahil po, siya po yung inaasahan namin, siya po yung tumutulong sa amin. Ang asawa ko, mayroon po siyang pamangkin na tinutulungan mag-aral na ngayon po hindi na nakakapag-aral. Tapos po yung dumating po yung pagkakataon na iniwan namin yung bahay namin sa loob ng 5 taon dahil sa sobrang takot. Ngayon po, lumapit po kami rito para humingi ng tulong sa inyo. Nagpapasalamat po ako kay Father Flavi sa committee pong ito dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Sana po tulungan niyo kami na mabigyan ng katarungan para po maging mapayapa naman din po ang isip namin. Dahil nung ilibing po yung anak ko, sinabi ko po sa kanila na darating ang araw na mabibigyan din namin sila ng katarungan. Sana po, ito na po yung pagkakataon na magkaroon kami ng katarungang mahihirap. Sana po, managot po yung dapat managot. 8 taon. 8 taon po hindi ko pa matanggap ang nangyari. Pag naaalala ko po sila, hirap na hirap po akong tanggapin ang katotohanan dahil wala naman pong kasalanan ng anak ko. Sana po, matulungan niyo po kami na magkaroon ng katarungan. Sige po, Nay. Salamat po. Salamat po, Nay. Salamat po. Mr. Chair, gusto ko lang tanungin kung ilang taon po yung mga anak niya. 2 anak po niya napatay. Yung una pong namatay, 34 po nung mamatay. Yung isa po, 25. Bali po yung isa, 8 taon. Yung isa po, magpipitong taon na. Sige po, Nay. Salamat po. Salamat po. Mr. Chair, may tanong lang po ako kay Nanay. Nanay, yung 2 anak niyo po magkasunod pong araw na napatay? Hindi po yung... Ilan pong araw ang pagitan? Yung isa po, namatay po ng December 29, 2016. Kakapasko lang. Magbabagong taon po. Yung isa naman po, January 12, 2017. Hindi. Isang linggo lang po. Ilang linggo lang. Less than 1 month. Ano po, isang 2016 of December, and then January of 2017. December 29 po, 2016 yung isa. Yung isa naman po, January 12, 2017. Following year lang. Sige po, Nay. Maraming salamat. Meron pa ho tayo Saan pong lugar? Saan pong lugar yan? Caloocan po. Caloocan. Andiyan ba si Kendall Patay? At ano pala siya, no? Sa Quezon City. Sige po. Nay, pwede pong magpakilala kayo, Nay? Ako po si Elizabeth Campo. Asawa ko po yung pinatay noong October 11, 2017. Naglalaba lang po yung asawa ko. Bigla po pumasok po yung mga pulis at pinaalis lahat po ng tao sa lugar namin. Kakausapin lang daw po yung asawa ko. Sabi po sa anak ko. Pagkatapos po, hindi po ako nila papasukin sa lugar namin. Pinaikot-ikot ko na po yung lugar namin eh. Ayaw po ako talaga papasukin. Pati po yung mga apo ko, nagtatakbuhan na po, nag-alisan, pinalis din po nila. Yung apo ko naman po si Danica, kitang-kita niya po, nakatutok ang baril sa kanyang lolo. Nung umikot na po ako, may narinig na po akong 2 putok. At naramdaman ko po sa sarili ko, asawa ko na yun. Kasi 3 po silang naiwan eh. Yung isa po, si Sherwin Vitas, na pinatay din po nila, hindi lang po nakasama yung asawa rito kasi may sakit po yung anak. Yung isa naman pong alaga namin na yung isang bata na 16 anyos, wala na pong magulang. Kaya hindi na po naintindi. Ang akin lang po, 7 taon na po,
Wala pong nangyayari sa kaso ng asawa ko. Siya lang po ang kadamay ko sa buhay. Wala naman po akong kasama. Ang dami ko pong apo, 13. Kaming dalawa lang pong nag-asikaso. Wala pong ibang nag-asikaso. Ang mga anak ko po, 2 lalaki at 1 babae. Puro po may mga asawa na. Pero nakapiling pa rin po namin. Ang pinagtatakaan ko lang po, sinasabi nila lumalaban, naglaban ang asawa ko. Naglalaban lang po yung asawa ko. Hindi po siya lalaban. Dahil wala po kami kaarmas-armas. Kahit anong pinagbibintangan po, nagbebenta ng shabu. Paano po magbebenta ng shabu? Samantalang ganito na po ang buhay namin mulat sa pool. Ako lang po nagtitinda, siya po namimili. Ako po naglalako para po mapag-aral. Wala po na namatay yung asawa ko. At tinukang nila. Nahinto po sa pag-aaral ng mga apo ko. Hindi po nakapag-aaral ng 2 taon. Kasi wala po ko itutustos eh. At yung mga anak ko po, mga nagtatago. Kasi may mga pulis na pumupunta na tinatarget baka daw po kami magsumbong. Ang inaalala ko lang po sana, gusto ko lang po mangyari. Sana mabigyan po ng katarungan yung pagkamatay po ng asawa ko. Yun lang po ang inaangad ko. Kasi mulat sa pool po nung namatay nung 2018 ay 2017, wala pong nangyayari o anumang bagay. Humingi lang po kami ng tulong kay Father para pumasikaso yung pamilya ko. Kasi siya lang po ang susuporta sa amin. Ako na lang po kasi ang natitira eh. Ang mga kapatid Sige po, ng Nay. asawa ko. Maraming salamat po. Sana po mabigyan niyo po ng katarungan ng Gagawin po namin ang lahat. pagkamatay po ng asawa ko. Salamat po. Okay. Father, 2 lang po ang naimbitahan natin, no? Mr. Chair, I would like to conclude sana, but I would allow my field coordinator, Randy De Los Santos, the uncle of Kian, to do the conclusion in my behalf. Sige po. Mr. De Los Santos, pwede pong... ayaw po namin kayo madalhin because alam ko pong importante yung gusto nyong sabihin. Pero dahil po napakarami po ng ating gustong pagbigyan at pakinggan, I hope we can shorten it a little. Salamat po. Magandang gabi na ho, no? Ginoong Tagapangulo at sa ating kagalang-galang na komite. Bilang field coordinator po ng program Paghilom, nais po sana naming pasalamatan at nais ipaabot po ng mga pamilya sa kagalang-galang na komiting ito ang kanilang pasasalamat po. Simula po ng inyong binuksan ang pag-iimbestiga, may kaugnayan sa mga nangyari po. Siguro po nais po sana namin gamitin ang salitang tukhang ngayong hapon. Nais po namin tumuktok, humangyo sa bawat puso po ng nasa komiting ito upang gaya po ng binanggit, nais po nila ng katarungan. Nais po namin ng katarungan, Ginoong Tagapangulo. At sana po sa tulong po ninyo, sa inyo pong katalinuhan, sa inyo pong kakayanan, umaasa po kami na maibigay po ito sa lalong madaling panahon. Lalo tigit po, nais ko sanang banggitin na sa amin pong mga hanay, marami po, Ginoong Tagapangulo, ang pinatay. May mga police report po, pero hindi po naimbestigahan. Sana po sa tulong po ninyo, ang kagalang-galang na komiting ito, tutok-tok po kami at hahangyo kami ng inyong tulong. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po, Mr. De Los Santos. Now, Mr. Chair, yes, there's another Congressman one Abante. I'd like to ask. Mr. Conde would like to present someone. May silang ito, no, Mr. Conde, no? Mr. Chair, can we allow him to do that, please? Yes, I was about to recognize the next presenter. This is Mr. Conde, right? Meron po ba kayong presentation, Mr. Conde? Salamat po, Mr. Chair. Actually, wala akong formal presentation, but I would like to talk sana in line with what the experiences of the mother na biktima, ang mga anak at mga pamilya, about what happened to Mrs. Clarita Alia. Senator De Lima alluded to her case in her report,
But I would just like to give some context on what happened to her. She's supposed to be here, pero nag-back out po for some concerns. But so I feel like medyo authorized ako to speak on her behalf because I actually know her since the 1990s when I was living in Davao. And as a journalist then, sumulat na po ako ng mga storya tungkol sa kanya, yung nangyari sa pamilya niya. In fact, my two-part story for the Philippine Center for Investigative Journalism was published in 2002. This was way before. And then later on, with the New York Times, as I was reporting the killings, I also wrote about this. And then my organization now is Human Rights Watch, and they published a report in 2009, which Attorney De Lima also adverted to, this report. This is called You Can Die Anytime. This lists about more than 20 killings in Davao when Duterte was mayor. And one of the highlights of this report, this is Mrs. Aliyah on the cover of this report. So what happened to her was her children, 4 of them, were killed by the Davao Death Squad. This was between 2001 and 2007. All of them were teenagers, children basically. Lahat po sila ay pinagsasaksak sa Davao City. When I interviewed her back in 2000, Mrs. Aliyah was telling me kung paano pinatay yung mga anak niya. Ginamitan sila ng, tawag nila dito ay kolonyal. This is a butcher's knife. Allegedly, some of the killers were working or sourced the weapon from the nearby Bangkerohan market, where to this day, Mrs. Aliyah, nagbebenta pa rin siya ng gulay-gulay, vegetable vendor po siya doon. Kung paano pinatay yung mga anak niya ay nakapanlulumo po talaga, and this was emblematic of the spread of the Davao Death Squad during that time. It was so brutal kasi ang tinatarget nila ay mga mahihirap, marami mga bata, in an effort to cleanse the city of what Mr. Duterte was saying were the dregs of Davao society, so that they can claim that Davao was the safest city in the Philippines during that period. Keep in mind, I lived in Davao for 10 years, and I know, I know exactly the context of these killings. So this was very, very worrisome. And when I entered into human rights work, isa ito sa mga cases talaga na tinutukan namin. And in fact, to end this, I would like to point out that this was not happening in Davao City alone. In fact, in this report, other cities were cited there where similar killings were happening. Tagum City, Digos City, General Santos City. In 2014, Human Rights Watch, Human Rights Watch published a report. This is One Shot to the Head entitled. This is about the Tagum Death Squad killings. Tagum is just one city away from Davao City. And in this report, the modus operandi of the Davao Death Squad was detailed as well. Almost an exact copy of what happened in Davao also happened in this city. So this is something that Mr. Duterte actually encouraged to happen in other areas because they were able to get away with this. And in fact, in the recommendation of this report in 2009, it says here that it urged Congress to investigate these killings. And I'm so happy facing you all of you now tonight that this is actually happening 16 years later. And I'm echoing the call of the mothers who just spoke about the loss ng kanilang loved ones, that we hope that these committees would finally make the wheels of justice turn, because it's been a while for justice to have slept in this country since Mr. Duterte unleashed these death squad killings that are happening to this day. Thank you. Thank you, Mr. Conde. Can you give a copy of that publication you made? Yes, I actually gave COMSEC copies of these reports. So we do have a copy, COMSEC. Okay, thank you. Salamat po. Thank you. So the next is former Congressman Nery Colmenares. Thank you, Mr. Chair. Good evening po, Mr. Chair. I have a short presentation, 5 slides. If I may ask the committee to allow the presentation from the COMSEC. Please proceed. Yeah. Thank you. Well, the presentation, Mr. Chair, is all about the elements of the crime against humanity under the Rome Statute. Sorry.
And then the second part are the implications, the legal implications of the Senate admissions of President Duterte. So if may I ask the COMSEC to show the slides, please? Secretariat, can you please assist Congressman Colmenares? Oh, there it is. Thank you, Mr. Chair. Next slide, please. The elements of the crime against humanity under Article 7 of the Rome Statute, I just summarized it to two. Widespread or systematic attacks against civilians. Marami na pong witness na nagsabi niyan from Mindanao, Visayas to Luzon, at civilian ang mga tinitira, Mr. Chair. Ang pangalawang element ng crime against humanity sa ICC is dapat may knowledge of the attack si Duterte. Ano ang proof na sinubmit sa ICC as proof of knowledge of the attack para ma-fulfill ang element na yan sa crime against humanity? Una, public statements niya po, ordering the police to kill drug suspects, ordering the police to kill lawyers of the drug suspect, ordering the police to kill human rights defenders. Yung second element po, yung second evidence na pinresent, are the public statements of President Duterte encouraging the killings. Marami po siyang statements na ako bahala sa inyo, i-amnesty ko kayo, i-pardon ko kayo, tuloy nyo lang. This is a very important component of the proof na may knowledge siya of the attacks. Next slide, please. Ang pangatlo, syempre, ang testimony ni Colonel Garma that President Duterte did not only set up the Davao template nationwide, but also funded it. Ngayon, tinahi ni Colonel Garma ang elements ng crime against humanity because not only nag-utos siya na patayin, kundi pinondohan niya pa. That is a very important element to show na may knowledge talaga siya sa attack. Kaya hindi siya pwedeng magmaang-maangan dyan. And then yung subsequent na nabasa natin na nagsabi si Colonel Garma that tinawagan siya ni President Duterte para sabihin, bakit ko pinili si Colonel Leonardo? Dahil mapagkatiwalaan siya sa pera. That actually, Mr. Chair, confirms the reward system in the drug war. Kasi bakit mo nga ba naman bibigyan at kailangan ng isang taong katulad ni Colonel Leonardo para maraming pera, may pondo ang drug war as admitted by President Duterte when he said, may malaking halaga ng pera dyan at kailangan ko ng mapagkatiwalaan. Pangatlo, admissions niya sa Senate, ordering the killings at yung death squads. Hindi siya pwedeng lumusot dyan kahit sabihin niya pang joke. That was the context of the Senate investigation, yung death squads. Kaya the moment sinabi niya, yan, death squad yan, yung mga senador na yan, death squad yan, that is a confirmation of what the Senate hearing was all about. He wanted to make the Senate his playground. He wanted to make sure na ang Senado, doon siya magdidepensa at doon niya bibirahin ang mga biktima, doon niya bibirahin ang mga nanay. Pero dahil si President Duterte hindi mapigilan ang sarili niya, marami siyang admissions doon katulad nito. At ang isang dinugtong niya, nag-order siya to encourage the police na udyukan ang mga suspects para lumaban at saka babarilin. Iyan mismo, Mr. Chair, destroyed the nanlaban narrative. Marami ng mga nanay, marami ng mga kaanak ang nagsabing, hindi po lumalaban yung anak ko, yung asawa ko, nakaluhod na po sumusuko na po nagmamakaawa na, pero binaril. And President Duterte unwittingly took out the defense of self-defense sa mga kapulisan niya. Ngayon, ang mga pulis, hirap na po na mag-self-defense na gamitin sa korte because the President himself already said na kung hindi nanlalaban, udyukan mo. So parang pinagkanulo pa ni President Duterte ang mga kapulisan niya by his words in the Senate hearing, Mr. Chair. Next slide, please.
Ano naman ang proof ng Duterte and police conspiracy na sila ay konektado? Ang una, siyempre, na proof dyan sa pagpatay ng kapulisan ay ang ng mga witnesses at direct evidence. We may call in the ICC, for example, evidence from witnesses doon sa kaso ni Kian de los Santos. Efren Murillo, kasama siya ng 5, nang binaril sila, wounded siya, yung 4 patay, siya survived. Direct testimony ni Efren Murillo, very crucial in pointing out the involvement of the police in the killing. Jessilo Kadungog, yung kagawad sa Cebu, na kung saan sinusundan siya ng mga riding in tandem, pero yung driver niya napansin na bubunot, inunahan ng driver, napatay ang riding in tandem, and lo and behold, Mr. Chair, ang napatay na riding in tandem ay police. And the police is none other than PO2 Eugene Calumba na siyang kasama ni Albotra doon sa Laguna. That was testified in the last hearing. Of course, the Poral and Belandi case sa Malubog, Cebu, kasama na rin po, survivors po sila. Ito ang mga witnesses na mahirap kontrahin kasi they survived the attack. Ang mga pulis, pwede silang magsabi sa korte na nanlaban talaga eh. Pero itong mga witnesses na ito, sa takot lang nila na magsinungaling, gagawa-gawa sila ng kwento na ang pulis talagang pinatay yung mga taong ito na walang kalaban-laban. Sa takot lang nila, Mr. Chair, especially if they witness the killings, the thousands of killings all over the country. Pangalawang evidence po dyan na ipipresent, not only yung direct na ebidensya o ang mga testigo, kundi may pattern din of evidence. Ano po ang pattern? Ang una, public vilification of the victims. Ano ibig sabihin? Bago pinatay ang mga biktima, publicly tinira na sila ni President Duterte. Yung mga drugs kayo, dapat mamatay kayo. Kayo na mga lawyers ng mga drug suspects, isusunod ko kayo. Kayo na mga human rights defenders, mga aktivista, I will also eliminate you. Lahat yan, public vilification bago pinatay ang mga biktima, Mr. Chair. The second part of the pattern is the brazenness with which the attacks were conducted in public, in police, near police stations, as if the perpetrators were never afraid at all of being accosted by the police. Wala silang takot, may police station. Meron nga pinatay sa Bacolod, Mr. Chair. A few meters, at yung Cebu, yung Malubog incident, a few meters lang yan sa police detachment. So basically, yun ang second part ng pattern na nagsasabing state-sponsored killing ito. Ang pangatlong part of the pattern, lack of interest to seriously investigate. Klaro po sa kwento ng mga nanay, klaro sa mga maraming witnesses dito, wala talagang seryosong investigasyon sa maraming patayan. In fact, Mr. Chair, pag EJK yan, medyo mahirap ang pulis mag-imbestiga. So, those three parts of the pattern show state involvement or involvement ng kapulisan protected by Duterte para hindi sila masangkot o makonvict doon sa mga krimen na yon. Next slide, please. Ang quad hearing ngayon, Mr. Chair, and many of the families of the victims would like to thank the quad committee kasi nag-open kayo ng new set of possible victims in the drug war na hindi po involved in the drug trade at all. Dati-rati, these are all drug suspects, drug addicts, drug pushers. Pero ngayon, meron palang mga biktima na hindi at all related sa drugs. Pero pinatay sila for various reasons. Ang unang set of victims, Mr. Chair, victims killed because they were lawyers of drug suspects. Matapos sabihin ni President Duterte, kayo ang susunod mga abogado, maraming namamatay na abogado. Can President Duterte say, joke ko lang to? Well, if he says kill, kill, kill at walang namatay, then probably people will say, joke niya nga lang. But the moment President Duterte says kill, kill, kill at libo ang namatay, he cannot escape conviction, Mr. Chair, in a court of law.
Ang example ng mga lawyers, Jan Ungab, Attorney Bato, lawyers ni Kerwin Espinosa, Attorney Rex Lopos, isang abogado na may witness naman tayo dito for that, nagbibigay ng serbisyo sa drug suspects, pinatay. Attorney Rafael Atutubo sa Bacolod, pinatay because he gave counsel to drug suspects. Attorney Ben Ramos, a lawyer who was against and very vocal against the drug war of President Duterte, pinatay. Attorney Anthony Trinidad, Dumaguete City. Attorney Edel Julio Romero, lawyer ni Udicta sa Iloilo, Mr. Chair. Those are one set of victims. Abogado lang sila ng drug suspects, wala silang kinalaman sa drug trade at all. Second, victims killed or arrested because they were human rights defenders or members of the opposition. Of course, Senator Leila de Lima is an example. Wala naman siyang kinalaman sa droga, nilagay siya doon because she is an opposition. She criticized Duterte for his human rights record, katulad ng maraming mga human rights defenders. Yung mga biktima, Mr. Chair, Negros Oriental under General Sinas Sempo operations, kasama na po yan sa mga biktima na nilamp sa droga, pero ang rason is because they are part of those people who criticize government at human rights defenders. Meron pong mga Bloody Sunday sa Batangas, Tumando killing sa Iloilo, marami pa po yan. Those are example of victims na walang kinalaman sa drug trade, but they were killed because they were activists or human rights defenders. Pangatlo, Mr. Chair, yung pinatay for personal interest, walang kinalaman sa droga, and General Barayuga is one example of that. He just exposed corruption in the administration, nilagay sa drug list. General Sina said, oh, nasa drug list yan eh. In fact, dapat nga matanong siya, paano mo nalaman? Pinatay siya because of that. Of course, the LGU mayors na probably pinatay for other reasons. Probably politics, probably kung ano man, pero they were killed. Like the mayors of Calbayog, sa Cebu, marami yon, and Iloilo. Nag-testify naman dito si Mayor Mabilog na wala naman siyang kinalaman but he was included there. Yung intra-police feud sa Cebu, pwede sigurong titingnan din ng Quadcom yan kasi may patayan among them, which led to the killings of policemen. Of course, si Councilor Ramon Halandoni ng Canlaon City was one of those killed. Walang kinalaman at all sa droga. So these are the new victims na naghihintay, Mr. Chair, na sana mabigyan din ng hustisya ang kanilang kaanak. Probably never related talaga sa drugs pero pinatay for various reasons na walang kinalaman sa drug war pero pinatay sa ngalan ng anti-drug campaign. Last slide, Mr. Chair. So, bakit ko sinabing President Duterte destroyed the non-laban narrative as a defense? Kasi in-encourage niya ang mga criminals. Sabi niya, inutusan ko ang mga pulis ko, i-encourage nyo, udyukan nyo, manlaban, tapos birahin mo sa ulo para patay agad. Ano po ang elemento ng self-defense sa ilalim ng batas natin? First, unlawful aggression on the part of the suspect. Dapat inaatake ka ng suspect. Pero kung sinabi na ang suspect nagmamakaawa na, pero pinatay mo pa rin, walang unlawful aggression, Mr. Chair, on the part of the suspect. Therefore, you cannot claim self-defense if there was no unlawful aggression. Pangalawa, reasonable force. The police should use reasonable force that is proportional to the threat. Excessive force may negate self-defense. Kung ang utos ni President Duterte, barilin mo sa ulo, ay walang ano yan. Hindi mo siya i-maim, hindi mo siya i-disable, barilin mo sa ulo, patayin mo. Is that reasonable force? No, Mr. Chair. Presuming na nanlaban nga. And pangatlo, the third element of self-defense under our laws, Mr. Chair, is lack of sufficient provocation on the part of the police. And that is what President Duterte took out nung sinabi niyang inutusan niya na udyukan yung manlaban. Kasi ibig sabihin, may sufficient provocation. So that's the last slide, Mr. Chair, and I'd just like to add. Ang Senate testimony ng maraming pulis, and I'm sure kahit dito sa Quadcom, may karapatan ang pulis na dumepensa sa sarili niya kung sakaling
babarilin siya. That is always the statement of Duterte. But that is not the issue, Mr. Chair. Wala naman nagsasabi sa atin dito na pag babarilin ka ng inaaresto mo, wala kang karapatang dumipensa. Of course, yes. But hindi issue dito whether or not the police has the right to act in self-defense. Ang issue dito, Mr. Chair, na hindi nanlaban. It's not a question of law, it's a question of fact. Ang issue talaga dito, hindi naman nanlaban eh. Wala naman kaming sinasabing wala kayong karapatan na depensahan ang sarili nyo. Ang sinasabi namin, there was no need for that kasi hindi nanlaban. Yun ang crucial. Alam mo, Mr. Chair, ina-avoid talaga nilang sagutin yun. Pansinin mo lahat ng sagot nila. Oh, may karapatan naman kami pag lumaban ng suspect. No. The question is, hindi nanlaban. Tawag nga dyan sa law, negative pregnant eh. Na pag sinabi sa yung, oy, pinatay mo si Juan, ang sabihin niya, hindi ko siya pinatay nung Miyerkules. Ibig sabihin yun, ang ibig sabihin ng negative pregnant, ina-avoid mo ang issue at nag-shift ka ng ibang issue, tantamount na inamin mo. So basically, ang conclusion ko na lang, Mr. Chair, is this. The elements of the crime against humanity in the ICC has become very strong. And with the help of the Quadcom, I wouldn't be surprised kung talagang i-wrap up ng ICC doon sa investigasyon nila on crimes against humanity and a warrant of arrest may be issued. Ang tanong, Mr. Chair, pwede ba na magkaso ang mga biktima? Mr. Chair, alam nyo, kung ordinaryong kriminal yan, Mr. Chair, wala akong problemang kasuhan mo. But President Duterte is a former president, mayaman yan, maraming pera, powerful. Pag magsampa ang mga mahihirap na biktima ng kaso sa kanya for crime against humanity, Mr. Chair, may problemang malaki. Baka 5 years, 6 years, di pa tapos yung kaso. Ang mga biktima, Mr. Chair, wala nga silang pamasahe, papunta sa hearing. How can they do that when even the evidence that they requested from the police when their relatives were shot were never given to them at all? Sabi ng isang senador, ang gusto ko katotohanan. Gusto ko lumabas ang katotohanan. Pero Mr. Chair, 6 na taong hinihingi ng kaanak ng mga biktima ang katotohanan. Hindi sila nagbibigay ng police report, SOCO report, blatter man lang, hindi sila nagbibigay. Ina-avoid nila ang katotohanan for 6 years. Pero ngayon, nung nagsalita na dito sa Quadcom ang maraming kaanak ng biktima, bigla silang interesado sa katotohanan. Hypocrisy yun, Mr. Chair. That is hypocrisy on part of those subordinates of Duterte who continue to claim that they just want the truth. They deprive the people, they deprive the victims of the truth for 6 years. And it is only now that the truth is beginning to see the light of day. And we really hope that they will continue, the Quad Committee hearings will continue, but this time around, Mr. Chair, also give a chance to the families of victims who were killed because ang kaanak nila, abogado lang naman ng drug suspect, because ang kaanak nila ay human rights defenders lang, o kaya ang kaanak nila ay sinangkot lang talaga kahit walang kinalaman sa droga because their families are also asking for justice. And the families of these victims deserve justice. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang gabi po. Thank you, former Congressman Nery Colmenares. We'd like to recognize Attorney Lopos, whose brother was also a victim, was killed, no? May I know kung saan nangyari yung incident? It happened in Tagum City, Davao del Norte, Your Honor. Okay, please. I prepared a short opening statement. Can I read it before the committee? Okay. To the Honorable Lead Chairperson, Congressman Robert A. Barbers, the co-chairpersons, Honorable Dan Fernandez, Honorable Benvenido M. Abante Jr., and Honorable Joseph Stephen Paduano, as well as the honorable members of all the committees comprising the Quad Committee. Good evening. I am Arvin Dexter M. Lopos, a litigation lawyer from Davao de Oro and Davao City for almost 24 years already.
I am the managing partner of LFA Law Offices, or the Lopos, Fuentes Lopos and Associates Law Offices based in Davao City. I am also the spokesperson of the Union of People's Lawyers in Mindanao, UPLM, and the National Auditor of the National Union of People's Lawyers, NUPL. I am also an active member of FLAG. Our chairperson is here, Attorney Chel Jokno. And also a proud member of Akbayan Citizens Action Party, Honorable Sandanya. The past administration's drug war killings, or specifically extrajudicial killings, not only targeted petty drug users and pushers, just like what was discussed by Attorney Colmenares, but the summary killings in the name of said drug war transcended into the extrajudicial killings of lawyers who handled criminal defense in drugs cases, as enumerated in the presentation of Attorney Colmenares. Worse, with the daily murders related to the drug war, unscrupulous individuals started hiring hitmen or assassins to settle scores or resolve conflicts through the barrel of the gun. Otherwise stated, the breakdown in law and order brought about by the daily murders and non-laban stories arising out of police operations in the name of the drug war led to the unprecedented murder of lawyers, fiscals, and judges across the country during the 6 years of the past administration. I say unprecedented because although the drug war deaths of mostly men out of urban poor areas are equally important, the scale of the violence is unimaginable based on the official data from the Integrated Bar of the Philippines. According to the IBP, since the year 1972, up to the end of the past administration's term, there had been 133 lawyers murdered by reason of their sworn duties as officers of the court. But, and this is a big but, during the 6 years of the past administration, if we go by the numbers provided by NUPL, 59 lawyers were killed under the Duterte administration. If we go by the numbers of FLAG, 61 was the number of lawyers killed, while the IBP official list stands at 63 lawyers murdered under the past dispensation. Again, I say that this is unprecedented because almost half of all lawyer murders happened in just the 6 years of the Duterte administration. Imagine 133 from 1972 to the end of the past administration. And yet 63, almost half, happened within that 6 years. One of such extrajudicial killings is the murder of my late brother, Attorney Rex Jasper M. Lopos, who was brutally killed while about to get inside his car at a parking lot of a mall in Tagum City, in Davao del Norte last 13 March 2019. Attorney Rex Jasper M. Lopos was an active member of the Union of People's Lawyers in Mindanao, or UPLM. His litigation practice, however, heavily involved the criminal defense of persons accused of illegal drug use or illegal drug selling. As a result, during the brutal drug war, he became part of the statistics of personalities merely suspected of being involved in drugs, yet subjected to extrajudicial or summary killings. Tata Rex, as he was fondly known amongst his friends and our family, was just 41 years old when he was gunned down by, at that time, unidentified assailants when he was about to enter his pickup truck. Again, it was in the early evening of 13 March 2019. In his college years, Tata Rex was a student activist who rose to become the regional chair of the League of Filipino Students, or LFS. Thus, when he became a young lawyer,